Semana Santa. So, atong ikalipay ang Kristohanon nga ato ang pagtuo nga nabuhi pagbalik ang ato ang Ginoong Hesukristo. Busa mo greet kitang tanan, Happy Easter Sunday. Christ has risen. So, kini sa edit pa hindi tumong ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Makikauban na sa video karong adlaw. It's already April 16, 2017 on an Easter Sunday edition. So, daghang salamat sa atong Three Musketeers sa kanunay nga nagkitambayayon nato o nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kay kini sila mo atong partner in progress. Si Silbert Adriatico Dondiano, daghang salamat sa kanunay. To God be with you always and also with Tax Ilumba. O ingon man ni Danilo tuwa sa istasyon. Sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com o ingon man uploaded kita sa YouTube matag Semana. Salamat kayo kang Silbert Adriatico Dondiano o ngadto kang Tax Ilumba simultaneous broadcast sa DXDR 981 AM o ngadto kang ingon man sa IFM 94.1 sa inyong mga radio dials o dito sa istasyon sa atong broadcast center sa atong bagong istasyon sa Radio Mindanao Network. Tuwa dito si Danny Luod. Daghang salamat. To God be all the glory alang sa atong pagpadayon sa ato ang serbisyo sa atong mga katauhan sa atong public affairs program talk show. So sa atong naandan atong pahibalo sa atong mga katauhan nga atong mga bisita karong buntaga nagalangkob sa mga banggitan nga mga abogado nga adunay sa mga papel nga dili mo mga papel nga gipangdala sa atong katilingban, no? So mao na nga ato sila mamahimong bisita karong buntaga and we will introduce them later after our commercials, no? Kay atong commercial diri ka sir, kay ato ang mga commercials, no, ang atong mga sponsors mga nagdalaw kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So, daghang salamat sa ato ang official venue, ang Hotel Camilo 1. Ani kita diri sa second floor, exclusive kita diri matag Domingo nga tanan sa atong venue sa Hotel Camilo 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Binaagi sa ilang manager nga si Mr. Gold Fabriga. Daghang salamat sa ilaang mga kauban diri sa atong staff and personnel sa Camila Hotel 1 nga kanunay nga nag-abi-abi kanato sa mainit kaayo nga kape o sa inyo ang pag-alaga diri sa atong mga kauban sa kapihan sa Dipolog. Pinaagi kang Joey Buisan, kang Angelito Magsayo, kang Shane Gonzalez, kang Noli Amarillo o ingon man kang Glad Jane Adaza. Thank you so much sa inyong pag-abi-abi kanamo diri matag Domingo nga tanan sa kapihan sa Dipolog. O magpasalamat usab kita sa atong mga sponsors nga mo'y nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Nga mao sila si Attorney Senen Alvis Angeles, atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much, Vice Governor Senen Angeles. Daghang salamat nga to ka Attorney Julius Sina Pikit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang session nila matag Lunes sa alas 2 hapon sa SP Session Hall. Daghang salamat usab ngadto kang former congressman o karon Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission si Yosek Attorney Rosalier Matoy Barinaga nga atong ikauban karon. Usahay kuan ni siya kanang panelist pero usahay pod instant guest. Namura na siya og kanang 3-in-1 coffee o kanang sa pabitaw noodles. So atong patingugo ni unya dapit ang ato ang panelist of instant guest nga si Yosek Matoy Barinaga. Daghang salamat usab nga to kang Isalex Bar and Grill, Kamayan Food Trip, ideal for family and barkada outdoor gathering. Formerly Batchuran ni Bitoy. Tilawi ang lamian nga foodie sama sa mainit nga balbakwa, pork and chicken barbecue, nilatang kabaw o special batchoy o mga cold drinks. Ana adiha himutang sa Isalex Bar and Grill, Kamayan Food Trip nga formerly Batchuran ni Bitoy.
Anaa diha ang libre nga video kay o libre nga wifi kung kamo mangaon diha o magloling hayaw. Ana mahimutang sa Martinez Street ning dakwayan sa Dipolog o matawagan sa telepon cellphone number 0926-1268726. Kini gipanagihan o gidumala ni Mr. and Mrs. Ray and YF Akas. Daghang salamat usab ngadto kang Attorney General Sina Pikit, lawyer and notary public, panggiitan nga abogado, City Councilor sa Rakbayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Daghang salamat ngadto kang Engineer Salvador Dilina, Port Manager, Philippine Ports Authority, Port Management Office, Dapitan Port, Barangay San Vicente, Dapitan City. Daghang salamat usab ngadto ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, atong Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat ngadto sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa nagkalain-lain nga fruit seedlings sa barato lamang nga presyo. Na maligya usab sila sa coconut lumber. Ana mahutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Aduna usab branch ang JJ&P Lumberyard na mahutang sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Ang JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesario. Daghang salamat usab ngadto sa Janos Marketing na maligya sa nilain nga spare parts sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug Wantang sa ubos lamang nga presyo. Ang Janos Marketing ana mahimutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog, gipanag-iyahan o gidumala ni kanhi konsihal o ni Putak Barangay Chairman Janos Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Daghang salamat ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Chicago County, Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat ngadto kang City Councilor Alimarlo Dagpin sa Dakbayan sa Dapitan, panelist sa Kapihan sa Dipolog pero nagbastiral karong mga panahona. Daghang salamat usab ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Ms. Elizabeth Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Nagkanayon nga dili mananom og mga kahoy o dili mo tukod sa lain-lain nga infrastruktura, ilawom or haduol sa transmission lines aron mahalayo kita sa disgrasya. Ang ilaang dili makultihan matod pa ni Attorney James Budoges na atong bisita karong butaga kay usara ba ni sige sa mag-post og brown out advance. At tangi ang 138 no KB line transmission project sa NGCP ana mahimutang sa lungsod sa Pinyan pero gitawag din nila Pulangco substation dili mao. So atangan na nato dako kay nang kalabuan diri sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto kang board member Ronilio Lee, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Attorney Ruben B. Ligorio, Dipolog City Councilor, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ug ingon kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Belated happy birthday yung duha nga nagdungan sila o celebrate silang birthday last April 7. Si Mayor Boyet Olvis o si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco. Daghang salamat usab ngadto kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, Lower Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. O last but not the least, daghang salamat sa atong legal consultant nga si Attorney Crescencio N. Palpagan Jr. O greetings ngadto kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Then, sa dili pa na ko i-acknowledge sa itong mga kauban diri karong butaga, ako lang pasalamatan ang labaw nga makagagahom sa iyang paghatag na itong kinabuhi, sa ato ang pag-celebrate sa atong birthday kani atong Holy Thursday. So nagbisita iglesia lang kita, 13 churches gikan sa Torno,
Gulayon, Santa Filomena, Galas, Ulingan, dayon ni ato kitag Pulangko, nilibot kita dito sa Dapitan, Pinyan, ay sa Tanabos Pulangko, kana close man ang bridge. Dayon dito ta sa Mutpia, dayon balik sa Barcelona, Ilaya, Dapitan City, Pulo, Sikayab, o ingon man finally sa Holy Rosary Cathedral. So all in all, 3C ka simbahan ang among gidagkutan o gihalaran, no, para sa ato ang panata nato sa ato ang pamilya kauban ni Ariel, ni Lady, ni Ardy, sa akong maigsoon si Esther o mga pagumangkon nga tanan. So daghan kay salamat Ginoo sa imong paghatag namo og asa sa kinabuhi. Kauban sa among mga kauban diri kanunay sa atong kapihan sa Dipolog o mga kahigalaan. Daghang salamat usab sa ni-greet nato sa Facebook, no, murag trending kay ta atong adlaw pero wa ta ipakita kay Holy Thursday man para man to sa atong Ginoo, dili para sa atong kaugalingon kundi para sa atong Ginoo. So daghan kayong salamat. O ako usab nga ipahibalo nga karong panahon na kay Easter Sunday man, salamat kay punta nga. Ani kauban nato karong buntaga ang ato ang mga kaubanan o mga bisita sa atong kapihan sa Dipolog. So, we would like to acknowledge the presence of atong kinakusgan nga panelist, no? Akong gingon ganina usay instant guest. Ang ato ang panelist sa kapihan sa Dipolog, Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission. Ato yung gikalipay ng kauban nato ni siya karong panahon na. Si Yusek Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mga butag, sa atong mga kauban, ang atong guest karon si Attorney James Verdugues o si Attorney Emerald Pancho o sa atong mga naminaw karon. A very happy Easter. Thank you so much, Yusek Matoy. Dayon, ato nang i-acknowledge diri ang ato ang mga bisita karong buntaga. We'll start off with ang ato aning third consecutive terms na siya gyud nga ni-graduate pagka City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. But before that, nahimo na siya Provincial Administrator sa panahon ni then Governor karong Congressman na isaganing S. Amatong. Mao ni siya ang ato ang kinakusgan nga way paglubad, no, nga ato ang kauban nato sa prensa usab. Dili na siya stranger sa media kay membro past president po siya sa Zamboanga del Norte Press Club. So kauban ni Yusek Matoy Barinaga nga nahimo presidente usab kaniadto sa Press Club. So si Attorney James Verdugues ang atong bisita karong butaga, atong pagayan og greetings. So welcome back to Kapihan sa Dipolog, Attorney James Verdugues. Daghang salamat dit. May buntag, no, may buntag akong pagyukbo sa tuang kani kongresista o karon Undersecretary sa Duterte Administration, Yusek Matoy Barinaga. Ako sang kauban sa profession, si Attorney Pancho. Ako sang greetings dahil sa tanang naminaw karon, no, mayong karon ang pista sa pagkabanhaw sa tanang Kristohanong kalibutan or Christian world. Ang nagsaulog ta sa pagkabanhaw sa ato ang Jesucristo. This is a very important day for all Catholics. Kay karon ang pagkabanaw sa ato ang labang makagagahom atong Jesucristo nga mao'y salbat kanato sa atong mga sala. O may buntag sa tanan natong mga sukintik paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Attorney James Verdugues. O karon ato usab nga i-greet, no, pangayon og greetings sa ato ang bisita usab nga si Attorney Emerald Pancho. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. May buntag mandot. Una sa tanan, may buntag sa tanan listeners nato diri sa Dipolog, sa Dapitan o sa kinatibukan sa Zamboanga del Norte. Akong dakong pagtahod sa atong dating kongresista o karon Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Sa akong kauban sa profesyon, si Attorney James P. Verdugues nga dating konsehal diri sa Dipolog, dayon walay pildi-pildi. O ako pod kinasingkasing nga mugreet sa tanang Katoliko karong adlaw, no, nga karon ang Easter Sunday. So happy Easter Sunday sa tanan. Kita magpasalamat nga karong adlaw nagpadayon kita sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi.
maura to, may buntag. Salamat kayo, sir. Before anything else, ay ta mo proceed sa ato atong topic of the day, no? Pwede ba ato nang pakisayran ang ato ang mga naminaw karubutaga o sa atong live streamers, no? Kinsa si Attorney Emerald Pancho aron maila-ila usab nato. Okay, ma'am, daghang salamat usab. Si ako karon i-engage nga legal counsel sa mga kapulisan nga gipailag sumbong related kuno ini extralegal killings diri sa Dipolog. Ga-appear ko ni Police Superintendent Rinaldo Maclang, ni SPO3 Adlocon o ni PO2 Sarabia o katupong atong secretary diri sa lungsod sa Dipolog ni Ma'am Joyce Ibaya. Kauban sa ako pong ni Attorney James Berdugues, kami ang ga-appear dito sa as legal counsel during sa congressional hearing dito sa Manila. Nahitabo kani atong Mayo 13, 2017. Okay, thank you so much. Sir, due tayo lang personal information. You are from here in Dipolog City, your family? Ang akong pamilya lumad yun nga lumulupyo diri sa Zamboanga del Norte, no? Ang among kagikan, ang among roots dito sa Dapitan City, mga Pancho, no? Usa sa prominente kay nga pamilya namo katong dati nga chief sa traffic, no? Si Manuel Pancho nga naka-retire na yun, no? Ang ako pong amahan, si Esmeralda Pancho, dati po nga polis, naka-retire gihapon. O doon na pa isa ka polis nila nga igsuon, nga naka-retire gihapon, si Pascual Pancho. So, in other words, kami nga pamilya, mga polis yun ang profesyon, no? Ang ako pong may gagaw karon doon na po yung mga polis, mga tulo ni sila kabuok sa akong ka-age bracket, na munang akong kasing-kasing duol sa mga polis. Kay kabalo ko, unsa kalisod ang panginabuhi sa polis. O unsa kalisod ang kinabuhi sa anak sa usa ka pulis. Dayon ako ni graduate sa akong undergrad preparatory nako dito sa Mindanao State University sa IIT, isip usa ka scholar. Dayon ipadayon ko sa akong kurso sa pagkaabogado dinhi sa ABC. So product po ko sa Andres Bonifacio College. Dayon ako short practice dito sa Manila as a private practitioner dito sa Pasig City. Dayon niuli ko sa Dipolog, gapay-date po ko. Dito ko ni sampa ni Attorney James Berdugues o ni Attorney Peter ko, no? Kani ako mga kauban nga abogado. Dayon isulod ko sa PAO. Dugay ko nga Public Attorney's Office, mga almost 4 years kapin. Dayon ang akong kasing-kasing na bilong din sa private practice. So munang niggawas na po ko, karon gapay-date na po ko dinhi sa Dipolog City. So manlalaban ta nga pribado na karon. Okay, thank you so much, no. No wonder nga kanana ang gigugma pag-ayon nimo ang kapulisan. In fact, usa ka sa abogado sa mga pulis, gagikan na yung pamilya po sa mga pulis, no. So, muna na ang imo ang ato ang gitrace lang ang imo ang ano nga na connected kay ani nga mga sa ato karong topic, no. Okay, si Attorney James Berdugues, nakita nato gyud ni siya yang kagwapo iya ditong pagpusing-pusing dito sa congressional inquiry, no? Kaduha kay gayon, di ba? O kay live man to sa YouTube. Ga-monitor man ta. Kita ta diri labi na sa media, ga-monitor man ta. So kita nato dito si Attorney James Berdugues dito ni kuan siya nga I am kuan kana na ang representing kinsa to yung ipahinganla dito, no? Siya ra later mo hingalan kay mao man na ang ato adering topic of discussion karong buntaga. So Attorney James Berdugues, dito sa House inquiry about the alleged extrajudicial killing o ingon man alleged illegal drugs trade diri sa Dipolog City o Zamboanga del Norte, unsa may imo dito kapasidad nga tuwa man ka dito ni posing dito sa House inquiry pagka gwapo man kay ka dito imong dagway dito naka-Amerikana kayo ba? Wa magutay laing kaptangan kay ragyo nga to. Joke lang to. Kuan ta ni wala kita kaptangan lain. Bitaw gi-engage ta dito isip assisting counsel or abogado sa pipila ka mga ipang imbitar nga mga resource persons atol sa mga congressional hearing, particularly
ang atong girepresentahan dito si Police Superintendent Rani Hachuela, ang kanhi Chief of Police sa Dipolog City Police Station, si Police Senior Inspector Edison Alviar, ang kanhi Chief of Police sa Polanco, karon Chief of Police sa Rojas, Rojas. o si SPO2 Roy Bertudes. May atong girepresentahan atol sa mga congressional hearing. Ako lang klarohon kay ang katong congressional hearing, nakita mangina ko ang invitation. There was no mention about extrajudicial killing. The invitation was very specific nga ang congressional hearing may tungod sa gikaaligar nga illegal drugs trading sa Dipolog City o sa Zamboanga del Norte. So we were hoping at that time nga mag-discuss og bahin sa illegal drugs. And my clients were in fact ready to discuss about illegal drugs. And I was also able to talk to the provincial director, si Colonel Wagan, and he was also prepared to make a presentation kabahin na sa illegal drugs trade sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. It's just unfortunate nga pag-discuss na dito, ang discussions were focused more on extrajudicial killings. No, of course they were trying to connect it with drugs, pero wala man mapokus kayo ang questions bahin sa drugs kundi bahin sa extrajudicial killings. Apil na gani ang mga strapping. And because of that, kung naka-notice mo sa second hearing, i-remind ni no less than the chairman of the Committee on Dangerous Drugs, si Congressman Ace Barbers. I-remind niya mga members nga katong maong hearing was for the alleged illegal drugs trading sa Zamboanga del Norte. Kaya nakasense man po siya nga nitipas naman ang discussion. Bahin na sa strapping, bahin na sa extrajudicial killings. So, giriman niya mga members nga bahin mata sa drugs. So, as much as possible, focus on the discussion about illegal drugs trade sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Before we proceed, ato na i-acknowledge diri ang ato ang panelist gikan sa Philippine Information Agency, ang atong Info Center Manager, si Mr. Alfonso Pons Roda. Pons, happy Easter. Good morning guys, og sa atong mga bisita karong bunda akong sod amigo, Attorney James Verdogues, og sa akong bagong amigo, Attorney Pancho. Og ang kamingawan nga panels at the same time kamingawan pero wala ni sa kapuno-punawan kamingawan lang atong undersecretary sa NAPSI wala ko sa Attorney Arcelier Parinaga og sa atong mga suking tigpaminaw, happy Easter kanyang tanan og belated happy birthday sa akong maguwang nagsuulong siya nga atong natawhaw wa kay gasto kay pwede santo man Parihan wa kay gasto kay pwede raman daw og biligmit usab murag konfirmado medyo subok kamay nga murag ugmang adlaw sa buntag itungod na sa iyang katapusan pahawayanan si Attorney Bagyo kay naka-istorya incidentally naka-istorya nako ang iyang igsoon si Nick Bagyo nga murag gikan sa gawas to siya wa ko kibalo nga kung istorya dai mo na dai siya murag ato si kunakon ilubong muna i word from him nga ugma ilubong buntag ato sa kunakon. Okay, agaran sa masuking tibaminaw. Good morning. Okay, Attorney James. Ato din ko pagpadana sa tong paisubo sa pamilya ni Attorney Edgar Bagyo na usab miyembro sa Zamboanga del Norte Press Club. Itong pagkahitabo nga ni panaw di siya ng pagkabuntag pagkahapon nakita may siyang anak, so nakaistorya na ta nakapadangat na ta sa atong condolence sa niya o silang pamilya. And then tinuod na og may lubong man announcement ng mga adlaw Lunes. Condolence to the family of Attorney Edgar Bagyo coming from Kapiyansag pala. Sir, before you, ato na i-acknowledge diri ang atong observer o kanana ang guest panelist ato Kapiyansag Dipolog karong panahon si Michael Malaka. Incidentally, naapon ni siya concern sa itong discussion kay kuan man ni siya Vice Chairman sa Provincial Advisory Council nga membro sab si Yosik Matoy Barinaga, no,
sa Zamboanga del Norte o ingon man siya pod ang chairman sa Consumers Association of Watts Group of Zamboanga del Norte. Michael, good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog Regional. Good morning, Viet. Sa atong mga tigpaminaw, no? Dagang mayong buntag o Happy Easter Sunday o sa imo po Pons, Attorney James Makute, James Verdugues, si James akong classmate sa high school kapatch, at Attorney Ponce, of course Pancho, at then ato ang Yusek, member po nato sa PAC, no? Oo. And of course, condolence po kay Attorney Baguio na who is also a member also sa among gun club po, no? NBI Gun Club, aside from being member of the first club. Okay, thank you so much. Yosek Matoy, Barinaga, imong question please. Salamat, Dit, no? Kining, first, para ma-clarify bitaw na to, no? We know have a very famous personality karon na si no less than Attorney James Verdugues. Ugi kayo sa YouTube. Oh. Naka-Amerika na. Murag rockstar, no? Okay. F4 man sa una. Di ba ito rin tawag o F4? F4 man sa una, di ba? Okay, sir. Karon yun nga, active siya kayo sa public service. Atong mga katakaroon, whether still connected with the government. Ako nang ipangutanagot kay there might be conflict later. Yes, no? He's appearing for government employees, and then if it's the government, there might be some implication. So at least to be fair, no? Yes. Whether still connected with the government. Okay. Attorney Verdugues. Daghang kayong salamat sir sa imong pangutana. Mga po ng beauty contest. Mr. Pogi. Thank you for that question. Wala dito konektado no sa gobyerno in whatever capacity. So kani nga to purely private practice sa law. It just so happen nga kaning akong gi-mention nga akong girepresentahan were also ang usa ani is my client sa annulment case. I just won't mention sa yang ngalan, no? May isa sa mga client ako na annulment case, ako may abogado niya. So pagkitabo nga gipatawag sa Congress, so ako po yang gi-contact, nanghangyo siya nako pwede ba ko ma-represent niya. Katong usa is a brother. So siyempre mutabang ta. Ang usa is also my client sa na siya criminal case sa una, and then na siya administrative case. And then, so, hangyo po siya nga, representahan niya po na ko siya sa mga kaso, so, awa po nagmakuli sa paghatag sa akong serbisyo. So, man ang istorya ng ako ang pag-appear dito. Thank you, Panyero. Second, kini si Attorney Emerald Pancho, Yang ngalan, Gem, no? Gemstone, Emerald. Kini Emerald, more or less, mura og sa gender pa ni. Sumara na babae, diba? So, nung tanong ko, Emeraldo ba? But it's really Emerald, no? No wonder nga his color sa in t-shirt is also Emerald, no? Gemstone. And then, kining mura og silang duhati nga lidot are representing a client. Now, more or less, there are around 7, di lang po tamo mention, no? And the second will mention, no? The 7. Dawag kinang, I understand nga, doon na sila kaso. Doon na kaso, asam ni karon, unsa man kaso gyud pasaka. Because there are two, di ba sa, in the professional inquiry, maroman so og katong judicial killing o katong illegal drugs, no? Which karon, is it illegal drugs or only alleged kaning extrajudicial killing? Okay. Attorney James Verdugues, naabay kaso karon sa korte or dito rataman sa House Inquiry? Kini ang bahin ni atong iskutan nga AJK, alleged AJK o illegal drugs trade. Sa atong hibawan, aduna na yung mga kasong gi-file o pending karon sa Office of the Ombudsman, no? 4 ka kaso. Marag na ikalima gipaapas bahin nato kang Joseph Ferreira.
Ang uban nag-involve og murder, multiple counts of murder, attempted murder. Matoy then napoy administrative cases nga grave misconduct, gross nga neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service. Mo na katong gi-file ni Rolly Lumakang Daligdig. The same set of cases katong gi-file ni Roger Daligdig. Napoy case for attempted murder, grave threats, grave misconduct katong kang Ronald Realisa. Dayon napoy violation of Republic Act 319 katong Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga gi-file ni kanhi PO2 Armando Giola Jr. So these are all pending before the Office of the Ombudsman. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Kini mga incidents, this happened before the term of President Duterte or during? Naay ubang insidente before, naay ubang mga insidente nga after ni assume na office si President Duterte. Okay. But Yes, sir. kaning since it is already with the court, no? Ombudsman, I don't know whether Ombudsman. or yeah. Kaning tingali ang atong questions will not be on the merit On of the merit the of the case, case, no? Otherwise it might I don't know, no? It might amount to Sub judice. sub judice, no? So that they can always refuse to answer questions, no? Yes. Which may be on the merits, no? It doesn't mean nga huwag sila mo answer, guilty na, no? I mean, we'd like to make that in the public because Ako lang nang we would like to ipaklaro karon sa kaninaw na to, sir, para makasabot sila. Up to what extent ang atong mga questions? Atong questions. Para dili ta masagutin po sa korte. Di ba yung questions ka, they think it will constitute a sub judice, Yes. they will say so, no? Di ba? Okay. Although, If it will incriminate our clients. it will tend to incriminate, Self-incrimination. it will tend to incriminate either the client or Or the lawyer. Okay. sa US Congress na sir, kinundom ka, I will take the fifth. Diba? O, diba? Wala man sa to. Diba, I refuse to answer the question to the ground that it may tend to incriminate me. Okay. Having said that, I think you can now proceed with the questions. So, for the moment, I will rest my case. Pero nag-recess pa Puro sila. legal naman natin discussion nila. Okay, so, basta kayo mo mention sa merit of the case. Pero ato ta sa proceedings. Okay, ato ta sa proceedings. Daghang nakabantay, ang per observation. Gani din bisita nato si Congressman Bolet halos host. Naama sa YouTube nato, you can always search on that, no? Para ma-review ninyo. Ang discussion na to atong interview sa Kapiyan sa Dipolog exclusive ni Congressman Bolit Halosos regarding the House inquiry. Atong ipangutana dito kay pamotoy observation sa daghan nga nagmonitor atong mga panahona nga murag medyo kanabang murag naa sa korte nga nag-cross-examine jud pag-ayo ba og mga kliyente ang ilaang procedure, no? Kay in fact matod pa nga mga guest man ta sila, mga resource persons, pero ang pagpangutana dito lupig pa nga gi-cross-examine sa korte. So, muna nga atong nakita dito nga tuski kay sila ba dito? mura sila dito ba og na ang due for sentencing gani maski ang mga abogado? Oh, kay wala tuski kay sila na Amerikana ra ba? Wala jud katawa ba di gani mo smile. Muna nga kita nakulbaan po tagalantaw ba? So, in any case, Attorney Verdugues, Attorney Pancho, kanang, how did you feel during that time nga mura man mo og tuwa dito sa Inquisition? Kani namantay kanhi kongresista, no? Siya si Sir Matoy kana test to the fact nga kanang mga kanang usa ning room diha gani na mga Belmonte Hall Sa Congress. sa Congress bugnaw gyud kay tugnaw gyud kay na diha kanang ug di ka mag-quote magkurog-kurog gyud ka. Pero atong panahon na paningot mo. Wala, tugnaw gyud no. Kana let us just face the fact nga if it's a congressional hearing or a Senate hearing, anything goes yun na. There's nothing that can prevent a member of the committee to ask questions, no matter how silly the question is. Kisa may maka-prevent nila, wa may maka-object, kisa may korte pa na, objection, Your Honor. The lawyer is badgering the witness or impertinent, irrelevant question. Maka-object ka, but dito, dili, you know?
o maka-object pa lang ka, dugay raming Kaya ilang itong teritoryo. Ilang itong teritoryo. Okay. Let us respect, no? Napos na pamaagi nila. And then, co-equal body magkapuna sila. It's a branch of government. We were just hoping at that time that the questions would be more on finding out the truth regarding the illegal drugs trade sa province of Zamboanga del Norte. Unfortunately, and sad to say, wala dito gi-focus ang questions. Kay unang na palang unta sila sa tong provincial director kung unsay sitwasyon bahin na sa illegal drugs diri sa Zamboanga del Norte. You would have found out nga in terms of accomplishments in the fight against illegal drugs diri sa Region 9, ang Dipolog City o Zamboanga del Norte mao yung naguna sa tanang local government units diri sa Region 9. As a matter of fact, recipients sa mga awards, notice dan the PNP chief si Bato de la Rosa, General de la Rosa, mao yung naghatag og award sa ato ang syudad o atong probinsya tungod kay naguna ang ato ang probinsya at syudad sa fight against illegal drugs. And ang provincial director, I was able to I learned later on after that congressional hearing, was ready to make a presentation aron makita ang situation sa illegal drugs. CPD Edwin Wagan. Yes. Ready na siya. PowerPoint. Yes, PowerPoint, sir. Di ba po siya papresentahon? So, how would the congressmen who are members of the committee know kung unsay actual situation sa ato ang kampanya batok sa ginadiling droga diri sa Zamboanga del Norte? And also sad to say, no, namanggi ko dito si Atty. Pancho, namanggi dito, it is as if si I would be brutally frank, no? It is as if si Congressman Bolit Alosos was trying to picture nga ang ato ang syudad sa Dakbayan, syudad sa Dipolog ug laliwigan sa Zamboanga del Norte, gubot daghang patay nga kinahanglan angay nga mahadlok ang atong katawhan, ang atong mga bisita. When in fact, sa contrary is true. Kita taga Dipolog man ta, mong lakaw ta og 10 oras sa gabi or kadlawon, wala may mga major incidents dire. Law-abiding citizen lang ka. Siguro na ay mga isolated cases, but unlike in other places, nga basta na lang ka bunalan diha sa walay igong rason, dire relatively and very peaceful gyud atong lugar. And in fact, known na natong lugar nga peaceful gyud. Pero dito sa mga in the eyes or ears sa ato mga members sa Committee on Dangerous Drugs, ang ilang nadungog puro maot about Dipolog City and Zamboanga del Norte, which I find to be very unfortunate because the contrary is true. Okay, Attorney Pancho, please. Before sa question ni Yusek. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So dito sa Senate inquiry, doon na sila set of procedures no, nga endemic lang po sa ila, so applicable sa ila. So dito matingalan, tanang questions, posible nga pangutana dito, no? And then, ang witness, dili ganun matagaan chance ang mo explain mo to ba, ipugos pa nila friends nga patubagon nag yes or no. Then kami ng mga counsel dito, ang among role lang dito is to assist. Dahil i-clarify pag na dito ni chairman ni Congressman Ace Barbers, na mara gi-remind niya, no? Nga mo limited lang in assisting our clients in appraising the constitutional rights. So, kami dito kapakahilon, no? O sa ay mura na gusto na usamtungan na mong dalunggan. Eh, ang mga questions dili na makaya. Very objectionable na o nasa korte ito. Dili ito madawat, dahil mahimo i-expunge pa ganito on the records. Pero di na ito na mabuhat dito, no? Kaya ka na isa ka independent body, no? O sana sa function nila nga mamintinar po sa gitawag na prinsipyo sa demokrasya nga check and balance. So ma-check nila ang mga sayop sa laing ahensya sa gobyerno, labi na gid ang executive branch o bantang ahensya sa gobyerno nato. So ato nang respetuhon. So ang amo lang dito nga unta, we will ferret out the truth, no? O kung sa tinuod, mo'y madayag dito, mo'y makita. Dayon ang ako naka-obserbar dito nga maot kayo ang gipalutaw nilang impression sa Dipolog City, no? Mo-affirm ko na ingon ni Attorney James Bordoguez. Ako nasakitan og dako kay taga Dipolog ko, no? Kita proud ganita Dipolog Nons
no? O kinatibukan sa Zamboanga del Norte. Bisag asa ta moabot, no? Maabot ta sa Manila, maabot ta sa Cebu. Dayuhonon ni atong lugar. No? Gawas sa daghang tourist spots, daghan ta og resources diri. When we're talking about isda, marine resources naa. When we're talking about vegetables naa, no? Natay sa Osmeña. Og daghan kay mga resort diri. Og makita nato nga productive kayo nga atong syudad. Daghan kay mga malls, daghan kay bangko, no? Ma-prove na sa statistics, di ba? Dayon ako kanhi na assign ko dito dapit sa Misamis Occidental, no? Dayon ako yung mga kliyente dito, isip pa lawyer, mga kriminal, mahatlok gani masugod sa Dipolog City, kaya din sila gusto nga hugaw-hugawan ng atong lungsod, no? Kay malinawon, limpyo, no? Hapsay kayo. So, kana dapat it's our call, no? It's our call. Nga taga Dipolog o taga Zamboanga del Norte. Nga limpyohon ang atong bungod sa atong syudad. Na social media, ako giyahog na ko ang tanan, no? Nga mupabati nga sa atong opinion, nga unsa ang atong lungsod. Secondly, nato isa ka congressman dito sa, no? Isa kaningalan na to, nga sige gibalik-balik niya ang questions, gi-reiterate niya ang questions regarding the peace and order situation of Dipolog City and the entirety of Zamboanga del Norte. Nangutana siya sa NBI, nangutana siya sa ubang DOJ, I think? Yes, Congressman Sarmiento, no? Kay concerned kay siya, nga nung ingon anak ka maot ng Dipolog, he has been visiting to Dipolog City and the entire peninsula of Zamboanga del Norte, no? Nga ingon sa nindot kay inyong syudad, murag mo yung impression. Unang sige sa kabalik-balik atong tungutan na ha. Pero nalipay ko nga ang NBI, dili ingon na anak kabayas. Niingon sila, in general, Dipolog City and Zamboanga del Norte is peaceful, no? And very habitable. So kita dapat mo-continue ta nga ipabati sa tanan nga katawhan o sa kinatibukan sa Pilipinas, no? Nga ang Dipolog limpyo o hapsay nga syudad. Thank you. Okay, thank you so much. Josek Matoy, please. Kining tinuod ang giingon ni Tony Dugues, no, nga o sa Congress, bugnaw kayo. Bisag unsang opisina sa gobyerno, moten ka, no? Bugnaw gyud. Muna nga kami siging ka jacket. Sige mga dalang jacket. O dahil kinay sa procedure sa Congress, tinuod nga anything goes. O di gyud na nimo sila kuan kay ang makasulti ang congressman naman. Ikaw igo lang ka mo tubag o pangutanon ka. And I experienced this. Kaya ako may sign mo represent sa Congress, kaya ako may kuan sa PLLO, no, sa APSI. So doon ay mga position paper nga mo i-present. Ako yung mga to. Of course, I'm being acknowledged as a member of Congressman, bisag si Sani Angara, when I was in the Senate, katong sa bitang taxes na form, no? You also acknowledge it. Pero lagi, nga, you only talk when your time comes, when you are being acknowledged. Kung sa'yo doon ang mga conflicting, sige ka katingog, unless nga you are being asked, no? Ay, ko rin ka mo, magkaingon dito ko, kasi may ina, no? Congressman sa panitan, member of Congress, kasi na lang, makaribat ka, no? Makaribat, no? Pero wala dyan na. Ang gusto, among gibatan sa unang technique niya, kung doon na kay unana, you have to look for a friendly congressman who should also be there. Because he is the only one who can talk. Na-membro po sa committee. Not-even. Isa ganit niyo po sa committee. Pwede man ka mo manifest. Pwede man ka mo manifest. Any congressman can sit on any committee hearing. So that is his privilege. So, anang lang. And he can always be acknowledged, no? So, pwede siya yung nga, pwede kanang magkapangutan ng question ba? And sometimes, i-request for the questions. But without that, o kita-kita lang dito, wag yung kayo mo, no? Muna kang scarecrow dito, no? Diba? Well, that is Congress, no? That kining karong pahin sa kaso, kining, kung sa may stage karon, doon na nabay initial hearing, or whatever. O, igo lang i-file pa na. Attorney James? Now katong gi-file ni PO2 Armando Viola, murag gipatubag na ang mga respondents. Gipa-file na sila counter affidavit, and then I think recently gipa-file na po sila ang position paper sa administrative case. Katupong kang realisa, nagipa-file na po sila og counter affidavit. Kani kang Viola, bahin ko nun atong
na kuno nadakpan nga drug pusher nga gipagawas kuno pinaagi sa intercession ni Governor Berto Uy o ni kanhi Regional Director sa PNP si General Miguel Antonio. Gipagawas kuno nadakpan in a bypass operation dayon tungod kay nanawag kuno si Governor Uy dayon wa pa nila gipagawas nanawag si General Antonio ang Regional Director sa Police man nagipagawas na lang nila ang atsuela. So yes gid na pero gid na wag yun ang mahitabo. Gitan-aw ang record isag sa record sa police nito although naa sa e-blotter nagawas nga gidakop nila. It turned out nga ang nag-accomplish sa e-blotter si Viola Rabuday. And then ang duty sa desk officer atong panahona wala pud siya record nga naay nadakpan nga turn over o butang sa detention cell sa police. And then nibaw-an nga ni dito nga klarong pamakak dahil itong ipangsulti ni Viola. Ngano man yan di-allege dito number 1 nga nanawag si Governor Berto Uy kuno nadunggan kuno niya kay tapad si Natsuela ni-intercede nga pagawson katong Michael Cavilando pero wala pa nila gipagawas. Later on nanawag si General Antonio nga pagawson na Regional Director Manila sa Police. So they were trying to make the impression nga si Governor Uy minawag ni General Antonio aros si General Antonio may more than Natsuela nga pagawson si Cavilando. And this happened in the month of April 2015. Okay. When we check the records, si General Antonio dili pa di ay Regional Director anong panahon na April because he became Regional Director sa Philippine National Police August na of 2015. So there was no way for him nga siya manawag pag siya din na-assign sa Buanga Peninsula. So nakita na noon nga namakak si kanang police blatter, sir, pwede ba na siya nga usbon-usbon or binuangan ang mga interest diha? Pwede ba na? Anything can happen. Kato i-blatter mo goto. Pero tanawin mo sa blatter kanang sinulat wala dito. I-blatter it's a computer. If you have access to the computer, type ka dito. Bago man ang i-blatter. Oo. Mo type ka dito, magkuha na, mabutang na. Pero dito sa blatter nga kanang ato na, anong official blatter? Official blatter. Kanang kaning murag libro. Ano yung mga official police blatter? Mamo ni ba ang blatter? Blatter. Ano mura og libro ni singalan na ning San Pedro sa tanaw sa listahan wala dito. Wala dito. Yes, yes, Doon na spot report ana no. Sa blatter spot report. As a spot report no. Pero kanang kaso wala no. Kanang kaso ni anaron konsyal. Kining administrative na o pa. Criminal o administrative violation of Republic Act 319 section 3E o grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service ang administrative. Ang criminal is 319. So, the rest of the cases wala kay kanang papay. Naay katong kang Ronald Realisa katong pagpatay ni Arthur Barbaso. Ako suito po ko ng kasuha because I represented si Robert Tudes sa administrative case niya because the criminal case was dismissed by the Department of Justice katong kasong murder kaya nakita man gud nilang anyway na-dispose naman ang kaso no na dismiss man ang kaso. Nakita nila nga katong pahayag sa eyewitness ko no si Ronald Realisa is dili katuan incredible good as in incredible in the first place ano man kuno sila atong namatay katong gipusil. So nakita ang ganyan rong kapusil katong maral may kapusil nagpusilanay pamanganay sila no. Pero the following day nato sa maral sila balay kay kwaon tong pistola nga iya ang gigamit pag pinusilay sila. Diba? I mean out of the ordinary ba? Nay tao nga ni pusil nimo o na matos yung balay ang first thing mo nimo pusil nimo to. Niso ko nagpatay nimo nang gabi kanang niaging gabi matos yung balay ko auto mong pusil. I mean, incredible na. And secondly, pasangin lang nila si akong client si Roy Bertudes nga may gasugo ko no
Pero si Ronald Realisa, the first person na iya ang gitawagan after that incident was SP Otto Bertudes. Kabalo ka nga kanang tawhana may kasugo, ipapusil ka. Ang imong tawagan katong tawhana ra gyapon nagpakuha ka. Another incredible claim. And then during the clarificatory hearing before the fiscal, nausupuso bang iya ang version sa story. So man to ng fiscal nga di gini katuhuan. And then murder is a very serious crime. And then ang kinahanglan ang allegations must be believable in order for probable cause to be to set in. And then here you are, a witness nga nakakita kunuhay, nakabalo kunuhay, posob-posob yung istorya, matong gibasura sa Department of Justice ang maong kaso. So mapanay duha ka kaso karon nga ipatubag ang mga respondents. All in all, Yes, sir. all in all, yun. Pilap yung kakaso na file karon. All in all, I think 5. of all the Sa tanan ng mga respondents? Or respondents. Yes, of all the respondents. So 5 cases. Yes. All in ombudsman. Yes, ombudsman. Sa administrative is also na. Ombudsman po na. Kaya ang complaint yun naning criminal o administrative usaraman. So pag file ng counter affidavit, usara po. Pero katong position paper, it will only apply sa administrative cases. Okay. Mangutana po ko ni instant guest na to pinakalit ni Yusik Matoy. Sir, you've been there. O sila pa, been there, done that, mga ano. So, Yusik nagkakaroon. Pero before that, nahimo kang congressman, dayon nahimo kang chairman sa Labor, Committee on Labor, ang pa. Daghan na gud pud na siguro mga congressional inquiry ang imuang naatenan o ingon man Senate inquiry for that matter. Kanang unsa po kahay among we as a people mga citizens, unsa po kahay among mapaabot kay amo man ipangutana ni Congressman Bolit Halosos. Unsa pa mapaabot namo kay in aid of legislation maguna kasagaron gyud bitaw nga mingon din nga mag-congressional inquiry ta, mag-Senate inquiry ta in aid of legislation. So tinuod ba na nga naadyoy mapupo nga maayo nga mga butang out of that controversial, sensational, famous congressional inquiry? Your opinion, please. Depende na ang resulta sa congressional inquiry. Doon ang mga punto nga medyo doon ang mga balaod nga kinahanglan nga amendahon na to o dungan o ba agi pinaagi sa congressional inquiry. Kato mga puntos nga padayag either by the resource persons or from the members, whatever it is. So muna punto. That is why it is called congressional inquiry need of legislation. Para nga doon na tayo punto mo ita. Pero uban po na depende po sa mong tawag po. Kaya kami mismo sa Congress, magbidyahan na yun. Labi ng election, langsung na, congressional inquiry in aid of legislation or congressional inquiry in aid of election. Kami mismo magbinangay, no? So, depende na yun na sa purpose sa imong tawag. Na po ibang mutawag po, parochial po ang ilang concern, no? Of course, kami as a congressman, kanang doon, parliamentary courtesy, no? Pero, narapot, what if we are there, we ask questions now and then, katong mga sensical questions, no? Para sa, amo sa labor noon, ganang in-aid of legislation, gina, kasi kanang mga endo, kanan, approve kayo ang atong mga website, katong 155, no? Kanang endo, kanana, no? Gani, there was a point nga, kani si Professor Asuciana bitaw, sige man gina, migon nga na, ang kanya na nga, the moment you are employed, you are considered immediately regular. Bisan of the fixed period. Basta tomorrow you'll be out. Basta, the moment you get in, regular ka, all the benefits na yun mo, no? So, something like that. So, it's very sensical, no? So, muna nga, depende rin na, sensical, very senseless. Okay. Okay. Tawag unto yung mga purpose sa inquiry. Okay. Thank you so much, sir, no, for your wisdom. Mungutana po ta kay namurag ang ilang istorya na both camps kay mingon mo nga political, no, kay ang target jud kuno to bring down Governor Roberto Uy nga ma-connect nila jud sa mga kaso. That's why gani nga dito sa inquiry mismo sige na mention ang pangalan ni Governor Roberto Uy, ang pangalan ni former Mayor Evelyn
Uy o ang iyaang kanhipod nga mayor sa lungsod sa Pulangco nga si Mayor Pinpin Oy nga anak sa magtiayon nga Governor Berto Oy o former Mayor Evelyn Oy. As lawyers for the respondents atong to ang inquiry, sa inyong una-una, na-abay direct link nga maingon yun nato nga tinuod nga ma-establish yun, no? O ma-implicate yun si Governor Berto Oy, si Mayor Evelyn Oy o si Mayor Pinpin Oy, ana na ang mga kasuha nga ginganlan, or is it for matupad nila political kuan kuno na siya prosecution, pero kuan man ron layo pa man kuno ingon pa ni Congressman Bolit Talusos nga naman kuno mahimo man kuno ang political issue nga naman political man kuno siya nga bago raman siya nakadaw, which is true. Dayon layo pa pud ang election, so unsa kuno iyang mahimo ni ana, makuha ni ana. So your thoughts as mine. Attorney Pancho, and then Attorney Verdugues. Although dili ni officially nga mo-voice out in behalf sa mga kay dili na mo sa kliyente, among gyaturan ini kaning mga pulis o katong secretary sa SB, sa among nakita dito, among ma-assess, no, nga kita no, isip taga Dipolo, taga Sambunga del Norte, di na to na malimot, no, di na to na malimot nga kaning duha ka pamilya mo ni ang rival nga pamilya diri sa politika sa Dipolog City o sa kinatibukan sa Sambunga del Norte na. Kinsa man nga pamilya? Ang pamilya sa halos-sosog sa Oy, di ba? Okay. Dugay naman na political rivalry or political struggle. So, di na to na ilimot. Dawato na to ang kamatuura, no? Dayon, dito, sa dagan sa Senate, sa Congressional Inquiry dito, no? Permanente gipalutaw ang apelido sa mga Oy. Gitry yun na nila, no? Dayon, matubag sa mga kliyente namo, dayon sa mong na-assess based on the affidavits na nag-execute sa mga resource person nito o sa alleged nga katong ilang mga witnesses, klaro kaayo nga doon nagito mo nga implicate ang pamilya sa Oy sa drug trade o sa extrajudicial killing. Apan sa pananaw sa abogado, no, sa akong pananaw, sa akong evaluation as a lawyer o ni Attorney James Verdugues, klaro kay nga puro hearsay, no? Unsa man kini hearsay nga ebidensya? Unsa man ang klase sa ebidensya? Mao kani ang mga ebidensya nga puro rang nadungog, dili based sa ilang personal knowledge. O sa korte ni wala ni merito, i-discredit ni, no? Wala ni value. So, in other words, wala gyud ebidensya against nila, no? Puro ra ingon dito sa mga witnesses nila nga nadungog nako, mo ni akong nakita, amo ni akong nadungog, mo ni nakita niya. So, dili na to ni paminawon. Dayon sa akong gikaingon, akong usbon, no? Sa akong usbon nga bisag moingon sila nga wa pa ko ni politika kay layo pa kang eleksyon, wala ta na tawo sa unang panahon kabalo tagon sa realidad sa atong lungsod, no? Sa atong syudad o sa atong probinsya. So, kamo mismo makatubag anak mga listeners nato, manghinigog man atong listeners ug unsa gyud tumong ining congressional inquiry, no? Okay, mura po ma. Thank you so much, Attorney James Verdugues, kay konsihal ra ba po di siya gani ang sa diha. Ako, tubagon ako ng pangutana is in my personal capacity. Tanong ako, pamulitika gina. Anong pamulitika man. Ang mga questions good, dili man directed at finding out the truth about the illegal drugs trade sa tuang syudad sa Dipolog o sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Nakadungog pagutag questions coming from Congressman Halosos, nangutana sa provincial director, pwede, kumusta naman, pila naman ka drug pusher atong nadakpan, kumusta man, asa manggikan ng source atong drug sa Dipolog o sa Zamboanga del Norte, unsa may atong accomplishments bahin sa kampanya batok sa ginidiling droga. Wala kita kadungog sukad nga nangutana sa Congressman Bolit Halosos ana. On the contrary, ang pangutana directed at unsay kalambigitan, unsay relasyon atong mga witnesses nila sa mga pamilyang Oy, Governor Oy, Mayor Evelyn Oy ug sa nakang Pinpin Oy. Na-appeal ba gani si Pido Oy? Katong nailan na natin na negosyante sa dakbayan sa Dipolog, no? Dayon, ganun pamulitika man. Well, we know for a fact nga si
Kani personal rin ako I'm not talking as a lawyer but as a taxpayer and as a voter sa atong lugar. We know for a fact na si Congressman Halosos is in his last term as congressman. And then the logical next step niya is either to go up or not run at all sa next election. And karon dungog kaayo ang istorya-istorya nga siya maoy padaganon isip gobernador kontra ni Governor Oy sa maabot nga piniliay. I hope mo komentaryo siya he could deny this, no? He could say nga wa ko'y plano mo dagang pagka-governor, so that will eliminate the suspicion nga dili siya mudagan kontra ni Governor Oy. Pero og dili siya mo deny that means nga na siya plano. And then that will also bolster the suspicion nga kaning congressional hearing karon is all for politics. So manay ako ang lantaw isip butante isip lumulubyo sa takbayan sa Dipolog. And then bahin sa aduna bagay ebidensya tinuod tong sulti ni Attorney Pancho. Tanang mga gipangsulti batok ni Governor Oy, kanhi Mayor Evelyn Oy, kanhi Mayor Pinpin Oy, apil na si Pidoy, are all hearsay. Anong hearsay man? Walay personal knowledge ang nagsulti. Like kining daligdig, ningon sila nga, ningon, gisugo ko no nga ipa-strapping, kay sugo ko no ni Berto Oy. Kung pangutana si Berto Oy, bigyan nagsugo ni mo, dili. Kay gisultian ako ni Maklang, gisultian ako ni Bertudes. Moro ko na. Mani gitawag na to hearsay. Sulti ko no ni Kuan, mani, gisugo ko. Marami po nagdit ba nga, ako'y gipatay, ningon ko nga, ang gasugo na ko si Edith. Kay, ang nagsugo ko nun niya si Congressman Matoy Barinaga. No? Kanang bahin kang Congressman Barinaga, hearsay na. Pero kung ikaw kasugo na ko, okay na siya. Direct link. Direct man, naman ko personal knowledge. Pero kanang si Congressman nagsugo ni mo, nga, ingnon ko nga ipapatay si Kuan, hearsay na siya. Di na siya madawat isang asang korteha. Pero sa propaganda value, okay kayo na. Ang nakadunggo nga, wakabawasan ng hearsay, ningon na, basin tuod, no? Saan ikatinuod? Mana ilang gi-play, gidula-dulaan ang perception sa mga katawan. Manang gahapon, tanaw ko, gahapon was Saturday, no? Tanaw ko sa lida nga, the American President, si Michael Douglas of Senate Benning, na isa ka line dito nga, manag-post ako sa Facebook, the fundamental truth is that politics is perception. Manayla ang gusto karon, politics is perception. If you can win public opinion, even though you're using kanang mga kanang dili factual nga mga information, that's it, no? All for politics. Ang imo lang ang perception sa public, imo ang dag-on. Mo na siya. Okay. Yes, you seek matter before ni Michael. Katong bahin sa perception. Voting alipod, sa one of the purposes of kining sa congressional inquiry, there are things nga you cannot prove in court. Yes. Okay, diba? Sometimes the congressional inquiry becomes a forum, no? Nga bisag ayun no nga cannot stand in sa korte, but then you can go on this perception of the people. So nana sila. So it is a play between post-truth or fake news, di ba? These are the new words karon na sige natong mabasa, fake news or post-truth, whatever it is, no? So mabuti nga lang nga ila kung tawag og congressional inquiry, one of the purposes that is after saying everything, whether it is hearsay or not, then let the people be the judge, no? Narana nila how they kay even if it is a hearsay, but for do not put truth gamay, di mo pingali, no? I mean, that is the game. Dahil kining kunsihal o si Tony, kining sa inyong nabalaan, doon ba invitation si Governor Berto Oy o di ba si Mayor Evelyn Oy o si Mayor Pinpin Oy, nga gitawag sila natong inquiry as part of the resource person, so nga to appear. Muro na sa doon na ba mo
knowledge, no? Although it might be hearsay niya. Mayroon. Sa ako ni Bawa, nangutanong magyapog ko. Nangutanong magyapog ko, wala invitation. Asa na invitation silang tulo, no? Wala. Okay. I guess ang chairman po is prudent enough nga dili sila imbitaron tungod kay ma-bolster noon ang pagtuo, belief sa mga uban nga kaning congressional hearing is for to advance sa political interest sa usa ka grupo. So, siguro prudent po siya nga dili nato ni kay imbitaron nato ni it would appear nga pamulitika gani. Sir, at i-share gamay lang sir ha, nga sa atong interview diri Congressman Bolit Halosos, iyan ang giingon diri nga maybe enough na kuno to mga evidences nga ana para makakuan sila o kanana ang legislation out of that inquiry. Nga di na kinahanglan nga tawagon si Governor Roberto Uy. Kay nag-meeting naman sila, ingon siya ato mag-meeting pa kay March 29 ito yung mention nga mag-meeting sila sa committee. And it is up to the Chairman Ace Barbers nga mooy mo decide na dayon. Pero kay hangtod karon wala man kay kuan og sa to pa o ingon pa ni Attorney James Berdogis hearsay kay wala man siya kay balupod og tinuodong napadal wala si Governor Betoy. So mo na to last ato say ni Congressman Bolit Halosos nga murag dito ra to taman para makakuan sila og legislation. So Yusek Matoy please. Danog atong brutan ng tingali si Congressman Bolit og mudagan sa dili pagka-governor following up the trend of question. It's too early to say man. Ako mo nagipamutana. It's too early to say. Most likely, bago pa bang kuno siya nakadaog. So alangan man sa budagan sa Gobernador Dorico. Most likely, ang tubag-ana, time will tell. Only God knows. Sige na ko kanunggan sana, mingon na lang nga duha ka jingle bells na lang. Kumana ako sa ka jingle bells, di ba? Duha ka jingle bells na lang. Election na po. Okay, Yusek. Then, Michael. Kining, last question. Yes, sir. Kaning bayan sa politics ba? Ako pa tanong si Konsehal, di ba si Attorney Pancho, no? Kaning being involved in politics, can you more or less imagine the unimaginable nga si grupo ni former Congressman Halosos o nila ni Governor Betoy magkausa? Friendship na sila sa una, di ba? Kumari, kumpare na sila. What is the... Close na sila. Everything goes, nothing is, nothing is impossible in politics. There is a saying in politics, no? Or there are sayings in politics that in politics, anything is possible. And then, dapat ay, in politics, there are no permanent friends. Yes. Only permanent interest. So I would like to... Being a politician, siguro tinuod na. Kay politician man siya. I am inclined to say, yes, there is a possibility. Para na ako, no? Yeah. I mean, magkausa sila. Mayo. Kumpara lang sa mga katauhan, why not? Diba? Why not? Sa imong kwan, sa imong lang balanse. O magkausa sila, mayo ba o dili? Depende rin na sila ang... Magkausa sa epekto. I mean, aside from them, no, kay sila may bilahan. The moment they merge together, natural, they will not merge unless everybody can be happy. Depende lang na among them, no? Depende na sila ang unsay hinungdan nga magkausa sila. Kung ang ila ang tinguha aron sa pagpalambo pagyod sa ato ang lugar sa first district, second district, third district, tibok probinsya sa Zamboanga del Norte, mayo. Pero kung para lang aron I think mas mayroon magyapon ng naay kanang choice sa mga tao para nako no maayo na choice sa mga tao aron makapili tag kinsay mayo. Kaya maka-merge sila, then there might be another force to come up, no? Yes. So, lagi na. Or si Sir Matoy ako pagkatanon kay politiko man po rin siya ayan ni mag-usay ka karon. Okay ra ka sa sharing of power. Dipolo City is Uy, Dapitan City is Halosos Country, and the province is Uy por karon. So, ari na sila maggubat, mag-away sa provincial level, di ba? Kay ang gobernador kinahanglan man nga kontrahan kay okay naman, Dipolog City is Uy, Dapitan City is Halosos. Okay ra na, Sir Matoy. Recently, we discovered one word which is important. No?
politics is not exclusive. It should be inclusive. Inclusive growth. Inclusive. Inclusive growth. So everything must be inclusive. Gani, dito na pagkaano sa apostolis bitaw, no? So dito si Monsignor. And there was one word. And there was one word nga ingon niya nga. Ring tanan gibuhat, no? Religion. Gibuhat ni Kristo is inclusive. It is not exclusive, di ba? So para na tingali mo o may gyud it should be inclusive, no? It is not a play between powers, no? It should be the people that should be our concern. Okay, thank you so much. That answers my question. Michael, please. Okay. Marami ako mga kaibigan na napagtanungan ko. Kuminsan, alam mo, nung time ng hearing, pinagtatanong ko, alam ko, nahirapan kayo, attorney, no? Dahil pagdating ko sa Congress, may mga nagtatagalog, may mga nagbibisaya, and yun nga, yung kuminsan yung language barrier, yun ang isa nakaka-apekto, lalo na sa mga respondent, sa mga sumasagot, kasi nga, kuminsan, iba, hindi yun ang gusto nilang ipahayag, hindi yun ang gusto nilang sabihin, pero nasasabi nila sa ibang ano. Okay, so, may mga napagtanungan ako, sabi nila, ay, yung mga abogado na yan, sila James, yan, sila, malaki siguro bayad niya nila, Mayor Bertolui. Yun ang, siyempre, yun ang isa sa mga nagiging, sinabi natin na, perception, no? Gusto natin marinig nga sa inyo kung talaga bang totoo ba, meron ba, o ano ba talaga yung kliyente nyo lang ba talaga ang talagang nag-ano sa inyo, dahil sabi nyo nga kliyente nyo ang nire-represent ng mga kliyente nyo, which are mga pulis, no? At hindi ang opisina ng gobernador at opisina ng mayor. How much are you worth, Attorney Verdugues? Dito masusubok ang mga salitang ugat natin. Salitang ugat. Katulad ng Maricos. I explained that earlier. Nag-represent ko itong akong gisulti, no? Kay, ang duha to former clients ang usa isa brother. And then, of course, naman tayo mga fees, no? Kabaluan ni si Yusek Matoy Barinaga. But this is not the primary consideration because we all know, no, na kaning legal profession, it's not a craft or a trade, but it's a profession. So we represent clients because they need legal assistance. Secondary running ibayad. Of course, alaala pumato ta dito gutbunda. Ako tong kliyente mo take care na. Pero kani mga amigo ra man po ni nato. Mo represent kanita usahay nga i-appoint ta as counsel de officio sa korte, walay bayad, no? Di ta ka dinay ana basta appoint ta sa korte. But here we have atong friends and existing clients na napoy laing kaso, engage atong services. Ito oro po ta sila ang stand, sila ang depensa. So, wa may nagmakuli ni represent ko sa akong mga clients. As to how much, that is a matter between the client and the lawyer. That's part of the lawyer-client confidentiality. Attorney Pancho, tubaga, malihog. Sa gikaiba ni Attorney James, ang lawyering is a noble profession. Secondary lang na ang monetary consideration. First and foremost, we have to defend our client. And with regards to the exact amount, nag-English lang mo sa ron, mag-Binisaya, kaya mag-bisod-lisod mag-Tagalog. Mahihirapan tayo. Dito pagka-divulge because it is between the attorney-client confidentiality. So, bayad lang to. Igo-igo na yun, sir. Igo-igo na yun. Kaya nato tayo panultuhon sa among sa lawyering, no? Quantum or rate. We are only paid what we have done for our client. So, kato dili pa man kayo dako ang among nabuhat nila. So, igo-igo ra po nang ibayad namo. So, mara to, sir. Okay, ang amo na dito nakakita mig Manila, sa kay mig plano. Hindi kasi gusto lang natin malaman din kung minsan natin lalo naman tagapakinig natin na iniisip kasi yun nga yung mga iba, alam mo nga, sabi na nila may mga hearsay na ganito ganyan na kayo binayaran na
Yung mga pamasahin yung sagot lang. Same thing naman na gusto ko rin maitanong sana nung panahon na si Congressman Bulatalo sa guest dito, kasi meron din silang mga set of lawyers, di ba? Na nagre-represent sa kanilang mga kliyente, ng mga witnesses nila. Na of course dapat meron ding binaya doon, no? Meron ding gumastos doon, at kung sino man ang gumastos, hindi na natin gustong alamin. Ito lang, Attorney James, no? Attorney Pancho, sa suma total, ilan lahat pa ang napapile na kaso, at ilan sa mga kaso na to, kung meron man, talagang nag-ano on drugs, and aside from yung sa mga sinasabi nating killings, dun lang sa drug alone. Kasi yung Senate, yung congressional hearing na yun, nakapokus talaga. Ang title kasi is drug trade in Zamboanga del Norte, which is parang nagtataka yung iba na bakit drug trade yung pinag-uusapan, yung karamihan ng mga line of questioning napupunta sa killings. Mapasubo na naman tayo nito. Ito, tunood to, Mike, kay ang chairman mismo si Congressman Barber, siya mismo naka-notice, naka-observe na wala naman yung gusto ng drugs. Bahin naman na killings, manang iyang i-remind iyang mga members na ang ilang discussion, ang ilang inquiry was on the alleged illegal drugs trade. Katulad, sa ebidensya pa lang, wala kay ebidensya. I mean, isa tanawin mo ang ilang mga affidavits. Puro la allege. Panilitan katusikuan, kay nakabalo ko nung to, nanulti ko nung to, nga involved si Mayor si Bertoy, matong ipapatay. Kuno rapod. No, as to where gikan ang drugs, wala po explanation. As to pila ang drugs nga ilang gitrade, wala po explanation. As to kinsa ilang gibalagyaan, wala po explanation. Wala yun, tanan. Kasi wala, zero. Kaning pananita na ning kang Biola nga nag-bypass ko nung sila ni Kabilando, nadakpan ko nung lang ay drugs. Kipagbihian ko no. Siya may ka-process sa drugs. When we inquired dito sa crime lab o dito sa fiscal's office, wala po niya gisurrender ang drugs. So, asa naman ang drugs karon? Wala po ebidensya. Siya may handle. Naman, ang the last person na nakahandle sa drugs was Biola. No. So, siya mahoy, dapat mo account kung asa na itong drugs karon nga ilang na-recover during the bypass operation. Pero wala niya na account kung asa na ron. Wasa nisulti kung asa na ron. Nga pa ba niya o gibaligya ba niya? O gitapigan ba niya? Wala. Pero existing na si Kabilando. Tinuod yun na buhi yun si Kabilando or a product of imagination. Apparently, tinuod nga na Kabilando. Tinuod yun na Kabilando. Ang theory ani sa akong kliyente nga si Colonel Hachuela is this was a rogue operation. Kabalo ka ng mga police. Okay. Why rogue? Walay pre-operation coordination. Kay sa Republic of 9165 ko, diba? Naikuha may proseso mag-coordinate ka sa PDEA, there is a pre-operation plan, isubmit na nimo, ang tasking na nadiha, and then when you execute, magkuhan ka ng after operation report, kinahanglan nga ang drugs nga mo na-recover, imong i-submit dito sa, i-turn over sa crime lab, aron matest whether it's actually, yes, within 24 hours, mabilang 24 hours po ng abre ng atong crime lab, kaya ron matanaw to, katong na-recover drugs ba yun, or tawas ba? Mana siya proseso. Pero all of these things, gitrace sa akong kliyente, si Colonel Hachuela, wala gihimo ni Piyoto Biola. So, ang iyang conclusion, basin ba o nasunog siya atong iyang operation nga wala dili ay lawful, dili ay legal, dili ay in order, matong yan na lang gipasangil sa uban. Kaya siya rin mag-ipoy na hibalo. Okay, thank you so much. Pero mangutan ako po. Yes. Sa ato pa ito, ako lang murag clarification. Murag imong ibot pasabot, mas appropriate kung dito sa proper forum i-resolve ni ang issue rather than pinagi sa congressional inquiry. Ako lang i-clarify ni, before sa congressional hearing nag-file og kaso kaning mga tawhana, si Piyoto Biola, si
daligdig si una rin, Rolly, kaso, yes, yeah, git file. professional Naman ko dere kaning kang viola was filed November 3, 2016. Katong kang daligdig gi-file December 2, 2016. Katong kang katong kang Ronald Uy gi-file November 10, 2016. Ronald Uy Realisa. O katong kang Roger Daligdig gi-file December 2, 2016. Ang 9 January, I think, ay nakita na ko sa Facebook mo siguro to. Was January, I think January 27, 2017. Murag kang kwanto kang Rolly Daligdig bahin to sa kaso ni Jose Pereira. So mo to yung murag ikalima. Pero I have not seen, di ko bahin na itong giplantingan ko na siya. So, wala mong putaging case, di po ko ka-comment, Okay. Mutana sa ko, balik ko gamay sa question ba, ganina ba, about lawyering. Yes. Related sa question ni Michael. Dili lang BIR kay, mutouch man gyud ana nga politics nga, ipa-establish man gyud ang direct link ni Governor Roberto Uy. Then, daghan kay ang sa mga, syempre, ang pikas-pikas kampo, no, makadug, maputag na reaction. So, lingon sila nga, kana man si Konsihal James Verdugues, kay LP man na siya pagkakonsihal, sakop ni Governor Roberto Uy. Most probably, ang bayad na sa ilang lawyering is si Governor Roberto Uy. Kay allegedly, ang mga pulis nga involved, mga sakop magka ni Governor Roberto Uy. So, I hate to ask this question, pero dapat ato na nidang i-clear daan sa tanan nga naminaw karon. Tinuod ba, Attorney James o si Attorney Emerald, nga si Governor Roberto Uy ang finanser aning tanan ninyo pagdepensa sa mga pulis nga involved aning extrajudicial killings alleged and alleged illegal drugs trade in Zamboanga del Norte. To set the record straight, Attorney James Verdugues. Okay, to set the record straight, na si Yusek Matoy Barinaga, who is also a lawyer. He knows sa trabaho sa lawyer. Kung na mo engage sa mong services, for as long as wala conflict of interest, no, and wala po reason na mo nga di mi mo dawat, amo nang dawaton. Kay apil na sa mong lawyers oath. In fact, for the record, daghang ko mga kliyente nga mga kontrapartido, dili LP. Nagani ko duha ka kliyente nga kapitan ni sa mga lusos dito sa First District, pero wala ko nahimo ang rason nga di ko mo dawat sa iyang kaso. Abogado man ko. Na wa man ko mo mga bugar as a politician, nagabugar ko as a lawyer. Makita po na ko nga iyang case is ang yung dipinsahan, ako gidipinsahan. So wala ni appeal sa mong consideration sa kanang politika. In fact, this question also cropped up kato ganing nahimong gubot diri sa una bahin atong sa cable TV. You know, then kaning na cable TV nga company diri nga identified sa kampo ni former Governor Yebes, pero ako nag-represent because gikuha ako ang serbisyo. Nga dili man himuon akong babag ng ako ang pagkapolitiko sa pag-represent sa usa ka kliyente. Napinungutan na ano nag-represent man ka ana nga kontra partido man na di man ko di man ko mohika sa akong serbisyo kung ipangayo agi lang sa politika. Except of course kung ang kaso adunay kalabigitan sa politika. So you are saying now one way or another usa si Governor Roberto Uy na nag-finance aning ni Ana. No, for the record no. Yes, ang nagbayan ako wala mga kliyente. Wala ka di mo. Ako lang i-explain no. Yes or no will do. Ako lang i-explain daan. Murag laying the premise ba sa kontubag. Okay. My answer is no, ang nagbayad ang ako mga kliyente. Tulo man po ni sila, akong kliyente, na ikapat gani, pero wala man ipatawag sa second hearing. And then, 2 of these are my existing clients na daan. Na, ni hatag og additional, afford man po, okay ra po. Para na ko, ang ako alam, namamitarita ba? Namitarita sa IDP. Nga, pilay rate na mo, wato sa Manila hearing, na may gitawag compensatory fee. For as long as maka-come up sila, why not? So, definitely, di po na pro bono case. Dili pro bono. Papas mo itong mukha na dito.
Attorney Emerald Pancho na po, Sila Robert mga tama, no? Marunong po congresswoman, no? Yes, sir, no? Pura mo tayo sa congressional inquiry ini. Ano yun yung patapan ni Barbers? Pwede na ikuhan kung congresswoman sa kaning party list. Na makagitukod mo party list? Sige, saman. Qualified kayo, sir. Qualified kayo. Party list, akyat bahay party list. Igo nagkukukod na nagkuhan sa inyo agong kaagi. Sige, go. Sa akong kabahin ba, no? Ako, political ko, no? I-clarify na ko na. Sige. Especially, wala ko na-involve with politics, wala dili ko konsihal, or wala ko plano nga modagang konsihal. Ganahan ko nga privado kung kinabuhi. So, purely lawyering lang, no? And, ang gabayad na mo ito, nga mo yung kliyente. Sila gigabayad sa mong PF, dayon sa mga appearance fee. Dahil wala po naningilog dako, kay isip abogado manggod, you have to study the case, no? Before accepting it. And then you have to analyze the complexities of the legal questions involved. Mga katumurag simple raman po kayo. We are going in Manila to assist them, and as a matter of fact, ang among istorya dito, entry of appearance lang. Kana lang, yun anak na kadali, yun anak ka sayo. Unfair kay maningil tag dato, no? Huwag kay buhaton. Isa na sa among kwan, isa na sa legal trustship na mo as a lawyer. Quantum euro sa kung di kayo bayaran lang ka sa imong na serbisyo. Dili ka pwede maningil og binangko. So, dili siguro na Roberto, oy. Dili. Okay, Dayon, klaro. napo ko i-clarify po, no, nga kani ang mga kliyente po, bisag kinsay mo doon na mo, o dili na mo na wala din na mo i-segregate, o dili na mo dawaton, depende na sa kaso, no? Depende sa kaso. Tanaw na mo nga ngayon labanan, dayon namatay kaingon nga tanang tao is presumed innocent, no? Until proven guilty beyond reasonable doubt. So tanang tao bisag kung sa panaka makasasala, basta mo doon na namo, amo ginang labanan. Especially nagidugolay sala. Pareha ini among mga kaso diri karon, no? Nga klaro kay butang-butang lang, heresy lang. So kuno kami modapig o mulaban gyud nila isip mga abogado. Ganito na mao nahibalan sa pila ka tuig na mong pag-eskwela, no? Unang usay ang lawyer magkaingon nga mahal, no? Pero nami gi sunod nga taripa, no? Okay. Thank you so much, no? Easter Sunday ron, ha? Easter Sunday. Nagtukan pa diri sa tinuod. May mulaban na mo, kabaro sa profesyon. Kadut lang. Atong ipawong ang imong pangutana, Yosek. Kay mag-commercial break ta. Imong pangutana, dahil tubago nila human sa commercial break. Yosek Matoy. Wala pa na iman. Sige, Yosek. Panjo ni det, kining law profession is very controversial, no? And it is a profession, no? Kanang mudawat tao mga clients, purely it is dili primero pangutan og pilay mo matag. First is the merit of the case of doon ba yung victorious, no? Pag human ana, dan imong kuan sa mga magastos nato, makuha mga ebidensya, testigos, no? Ang last ana is pilay mong kopra. Ano magunay taripa. No? And secondly, kinsay nagbayad nimo wala, no? It is your client. Now, what is the source of his iyang fees nga ihatag nimo? That is beyond us. Kung saan na sila mangutang, askin silang utangan, you don't have to ask that anymore. The only thing we will ask is, kanang ibayad mo, dili ba ni illegal source? That's the only thing we will ask. No? Pero kanang 5-6 ka, naging anak ka, well, that is a part of the refund, diba? So, muna, kayo kang sa abogado, no? Very controversial. Ang ako lang pungutan na mo ni, nakakita ba ko kang abogado ng himong oligarch? Na himong elektista? Diba? Tanaw ni mo ng kinsa itong nga bartap na chairs. Ngayon mo ba na sila milyonaryo? Have they landed in the Forbes magazine ba? Wala, no? That is how lawyers act, no? Uban na mo, asenso kay maayman sila na, then tingali maka-client of mga corporations, diyan na sila mo asenso. Pero individual lawyers lang, imong giatinan mga individual clients. Matay pariyo rin kita. Bagay may mo, no? So, kana ako sort di bahay abogado. You can understand what is a lawyer if you become a lawyer. No? So you take up law sa JRMSU. Imong pangutana na? Okay. Ang ako pangutana, ipauhong na itong pangutana nga tubagon nila after the commercial break na ka?
Kato ako to in defense of a lawyer. Baro mo. In defense of the profession, not the individual. Nagkasabot sila. Pero remember, wala ko na yung abogado sa langit. Joke. Magkabag mo may pagkumana mo. Okay. So ang atong ipaungong nga pangutana nilang duha ay hata bados commercial tubagon nilang duha human sa commercial break, no? Ato ipaungong pangutana nga tulang duha. Will it hold water? Kini mga sa congressional inquiry nga medyo ibutang nato in street linggo ba nga bugbog sarado ang inyong mga kliyente, no? So, unsa man kaha sa inyo ang at the end of the rainbow is there a pot of gold? So to speak. Okay, tumagon na ninyo pag human sa ato ang commercial. So, daghang salamat sa atong mga sponsors nga may nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Ay katawa ka naman sa imong report na. Daghang salamat nga to kang Attorney Senen Alvis Angeles, atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer sa Sangguniang Palaluigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Attorney Julio Sina Piquet, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlungsod sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, o ingon man ato ang panelist of instant guest karong buntaga nga atong gidabudabuhan og pangutana. Daghang salamat nga to sa Isalex Bar and Grill, Kamayan Food Trip, ideal for family and barkada outdoor gathering, formerly Batchoyan ni Bitoy. Silawi ang lamian nga foodies sama sa mainit nga balbakwa, pork and chicken barbecue, nilatang kabaw og special batchoy o mga cold drinks sa ubos lamang nga presyo. Aduna usab libre nga video kay o ingon free wifi sa ato ang mga customers diha sa Isalex Bar and Grill. Ana mahimutang sa Martinez Street ning Dakbayan sa Dipolog, o kini gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Ray and Wyeth Akas. Daghang salamat usab nato kang Attorney General Sina Piquet, lawyer and notary public city councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Palo, Hong Kong. Daghang salamat usab nato kang Engineer Salvador Dilina, Port Manager, Philippine Ports Authority, Port Management Office, Dapitan City, Port Barangay San Vicente, Dapitan City. Daghang salamat usab nato kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, Patro 2, Dar, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nato sa JJ and P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase-klaseng fruit seedlings sa barato lamang nga presyo, na maligya usab sa coconut lumberts, anamin butang sa Barangay Lingasag sa lungsod sa Pulanco sa Zamboanga del Norte. Ang JJ and P Lumberyard branch anamin butang sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Ang JJ and P Fruit Nursery and Lumberyard gipanagyan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio ni Cesario. Daghang salamat nga po sa Janus Marketing na baligya sa nilay nga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing anamin butang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog, o gipanagyahan o gidumala ni kanhi ni Putak Barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Daghang salamat nga to kang Roger and William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. O ingon man nga to kang City Councilor Alumalo Dagpin sa Dakbayan sa Dapitan, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Congresswoman Glona G. Labadlaba, daghang salamat, Member House of Representatives sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ka Ms. Elizabeth Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Dakbayan sa Iligan City, nga nagkanayon dili mo tanog og mga kahoy or mutukod sa bisan unsang infrastruktura kaduol or ilawom sa transmission lines. A message of concern coming from NGCP nga hapit na man ilang 138 KB line transmission project anaming utang sa lungsod sa Pinyan. Daghang salamat usab nato kang Board Member Romilio Bailey, panelist sa Kapihan sa Dipolog. Nato kang Attorney Rodel Biligorio, Dipolog City Councilor, panelist sa Kapihan sa Dipolog. O nato ka Mayor Evan Hope Boyet Alvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulanco, Zamboanga del Norte. O ingon man nato kang Vice Mayor Alfredo
Bautit, presiding officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte, o ingon man nato kang Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated, Lower Irasan sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga itong Atty. Crescencio Palpagan Jr., legal consultant sa Kapihan sa Dipolog, o ingon man greetings nga ito kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. So balik kita sa atong Kapihan sa Dipolog, yun ay mutang sa second floor, Camila Hotel 1, ng Dakbayan sa Dipolog. Ato pasalamat nga ito kang manager Mr. Gold Fabrica, o ingon man nga ito kang Joey Buhisan, kang Angelito Magsayo, kang Shane Gonzalez, Noli Amarilli, o ingon man kang Glad Jane Adasa. Thank you so much. Kauban kita sa ato ang magbisita karubutaga si Attorney James Verdugues o ingon man si Attorney Emerald Pancho. Kauban sa ato mga panelist karubutaga si Pons Roda sa PIA, si Yosek Matay Barinaga sa NAPSI, o ingon man ato ang guest panelist karubutaga si Michael Malaka. So balik kita sa nakaungong nga pangutana karong buntaga, and then ako po tong pakapinan later human ninyo October. First, Attorney James Verdugues. Saan ito pangatang? Kaya nga, nababig manggon. Gusto na may magtag. Kaso, yun ana. Gusto na may magtagbo kanina ba? Dahil mga pare ba? Okay. Kane, okay. Well, katong pangatana kanina. May it hold water. Yes. At the end of the day, it all boils down to evidence. No. Meaning kasi kaya na may hold water, it will boil. No, it will not. It will not hold water. Okay. Kato, ang Congress cannot declare whether one is guilty or not. And kami nagpasalamat ganyan sa usa ka congressman dito, si Congressman gawa sa Sarmiento, kato si Uwa Minal. Congressman Uwa Minal sa atong silingan nga probinsya sa Misamis Occidental. Kay katong niabot sa punto nga patindugon, ipatudlo tong mga kliyente namo. Ato ni Rolly Daligdig. Rolly Daligdig, ipatudlo, agasa sila da patindugon. Ni-object siya. Ningon siya nga, no, we invited them as our resource persons, Yes. not as respondents. Kana mo tudlo ka patindugon ng tao, mayroon na sa korte. Kung tanong ng witness, kaila ba ka ning akusado? Nabal siya sa korte karon, paliw ko ng tudlo mo na. Dili sa gusto ana because ang among mga kliyente were invited there to appear to answer questions in aid of legislation. Yes, yes, sir. Karang yung ito katong patindugon ng ta. Ipatudlo. Wala si Congressman Uminal. Unsa man yung advice Sa inyong kliyente, yes. Sa inyong client, patindugon sila o dili? Among advice nga tindog yapon. Okay, sa contempt, no? Out of respect ba sa congressional hearing. Abi na ko we got stand down. Double-edged sword mga na. Ito. No? Double-edged sword. Ug dili mo tindog yung agil tigiday kay hadlok mo tindog. Okay, wapod mo dito. Tindog pod maulaw lang. Sobrang pagkalap. Tindog man it's only a matter of identification. No, dito may double-edged sword man ha. Dito may sabol-habol na edge. Dito na mahit. Ito mga pundol. Well, actually, no. Ang value at ang significance ato is pakaulaw lang. Nagitudlo, marang akusado, itindog, maraman to. So, at least nakita ni Kuan, nakita ni Congressman Ormina. Pero, lagi, at the end of the day, it will all boil down to evidence. Kung saan man ang ebidensya? Ang ebidensya mao ni, naay mga witnesses nga ilang ipatingong dito, nga klarong namakak. Klarong namakak. Katong kang Rolly Daligdig. Katong nahitabo sa Polanco. Ingon siya, October of 2014, itawgan ko siya ni kanhi Mayor Pinpinoy, nga pa-reporton dito ni Police Senior Inspector Albiar. So, nireport siya ni Police Senior Inspector Albiar. That was October 2014. Okay? Dito siya gisugdan og sugo. Ipapatay itong usa. Ipatay ko niya after a few days. Ipapatay na po itong usa. Ipatay ko niya after a few days. That was after October 2014. Pero kung sa among pag-trace atong mga tawhanang namatay, katong usa namatay 2013 ta? Namatay na? Sa gipatay niya, So gipatay ko to. Ako sa kung gipatay katong Araceli Barte, gipatay April of 2014. This was before gisuko siya nga patyon. Okay? And ang pinaka konpagid ato,
pinaka-revealing ato nga hasta si Congressman Barbers nangangagon, ha? Ano siya? Katong duha nga ipatay after sa election. After na presidente na si Duterte. Kato si John Ricky Ubag o katong si Junjun Lombres. Ningon klaro kaya siyang affidavit o dito sa congressional hearing, iyang gipatay ko no. It turned out nga buhi maday ning duha. Hangtod karon. Hangtod karon himo pang empleyado sa munisipyo sa Pulangco. Oh, ni-surrender pa sa Tukhang. Existing siya ron, nga. Oh, ato ni-surrender sa Tukhang mato nito Buhi gini siya ron. Buhi karon. Buhi. Pero siyang affidavit na, makoy affidavit Patay na. na oh. Patay na. Yang gipatay, ay killed, yang gisulti. Basin siya gampo. Para kuan Yes, ano. sir. Kay kuman si Attorney Pancho. So that we will not break the train of thoughts, no? Kaming kanang special bitaw siya before the congressional inquiry na iyang gipatay. Unsa ba responsibility sa witness? Nga in confession nga iyang gipatay. It is in congressional inquiry. Di ba naman pasakaag sumbong o ba? Sa congressional hearing, I mean, wais po, no? That to a confession. Bro, wais man po, no? Na-proceed siguro nila nga masaktan puhon. Oh. Later on nga namakak sila, na ngayon sila na congressional immunity. Parliamentary immunity rather. Oo. Kaya bisag mamakak sila, immune sila. Oh, Tinuod ng galing. agi commit? I mean, they can be charged for murder. And that is what we are thinking about, thinking of right now. I-charge sila for murder. Inangko man sila nagpatay. Whether it's true or not, inangko man sila. Murag pare-pareha na sa cases ni Bato-Bato o ni Las Cañas. Yes. Nga si Las Cañas, nilayas to Singapore. Pero kaning ilang gisulti dire sa ilang affidavit which are under oath, kaning affidavits nila, they can be liable for perjury. Perjury. And we are planning to file cases for perjury against them. All of them. Okay? Kung makabalo lang ka sa facts, maklaro gini mo patay. Namakak sila. Kaya katulaging duha, ila ko nung ipatay niya buhi dahi, ni surrender bago sa Tukhang. Perjury po na. Yes, that is perjury. And then they can be disqualified from the Witness Protection Program. And we are also planning to bring this matter up with the Witness Protection Program. Na ay witnesses punuhay na miligro lang kinabuhi. Kaya musulti sila tinuod, manang niatos na sa Witness Protection Program. When in fact, namakak dahil sila, these are serious allegations. And during the congressional hearing, kung nakatingog pa lang ningon si Congressman Halosos, singala na, it does not matter whether namatay Or buhi. or buhi, kaya ang tinuod gipusil. No, it matters. Nas Congressman na po, Yusek Matoy Barinaga, sa balaod, it counts a lot. Kay buhi ko Kung buhi pa, that's either attempted murder or prostrated murder or attempted homicide or prostrated homicide. Kung namatay na, that's either homicide or murder. Diferensya kayo. Kaning murder, that's non-bailable. Hindi ka makapiyansa ng ikihatag murder. And then, ang punishment is capital. It's either life imprisonment, reclusion perpetua, or kung pasang death penalty. Kung frustrated lang na or attempted, pwede ka makapiyansa. Tako kayo nagdiferensya. No? Dili na basta-basta inon lang nimo nga it does not matter whether namatay or buhi. And secondly, it matters a lot why namakak ang iyang witness. Di ba? Na may principle sa balaod. Falsus in uno, falsus in omnibus. Falsity in one material matter means kanang pang istorya di na angay katuhuan. Di na angay katuhuan yun. Manang ang ako ani, it all boils down to evidence. At the end of the day, makita na sa ombudsman, I think the ombudsman will dismiss all these cases. Okay, klaro na yung pagpamakak. Na ay buhi pag ipatay na dito sa lang affidavit. Na ay ipapatay 2014, namatay na daw 2013 pa. Napayusa ka pamakak niya. Nagtagbo kuno sila ni Mayor Pinpinoy o ni Colonel Maclang dito sa Songhits. Ito May 2013, Songhits. Dito sa Boulevard. Commercial break na ha dayon. Among gitrace ang record. Hindi ka dito ha. Among gitrace ang record, ang Songhits na-establish 2014 na. 2013 wala pa yung Songhits.
Di ba? Another pa makaka. Sumbok mo inaan. Yes. Oo. Basig lang itong bidyutihan. Okay, So, attorney, yes, Attorney Pancho, please. Okay, all has been clarified by Attorney James Bertugas, no? Karon na kayo yung explanation. Ako lang hatag mo enlighten lang ko gamay sa unsay umaabot sa among mga kliyente, no? That will be the fate of our clients. Sa forum sa kuan sa congressional inquiry, ang output ana is kuan lang ginawa. They will legislate laws. You said, no? So based on their inquiry, based on their investigation, magpanday sila mga balaod, no? Para mo address ato nga mga problema, no? Especially sa drug trade, kay mo maginay focus sa ilang kuan, focus sa ilang investigation. And then secondly, sa ombudsman, dito na sa ombudsman, no? Na ebidensya nga ipresent sa among client, mo-depensa mi dito, and then ang complainant po na ebidensya, then after that, i-evaluate na sa investigating ombudsman o na by probable cause. So, posibleng ma-file ang kaso na criminal or ma-dismiss. Ma-dismiss ba? So, ilan ang discussion. O na administrative case, so ma-file a position paper, and they will be the one to decide whether the administrative case will be dismissed or not. So, yun na lang. Between the two forums, duha ang tumaabot. At to dito sa Senate, sa congressional inquiry, wala to. It doesn't matter as to our clients. It will not prejudice anything except for the bullying, no? Katong ilang mga mga stance dito nga na-allowan sila, di ba? Mura tayo mabato rito, no? Di sila katingog, dili ka-explain. Limited ang ilang tubag, no? Ingon na lang. Okay, ma'am. thank you so much. No, last two questions. We're running out of time. Number one is, kanang na ang i-admit ka sa witness protection program, di na basta-basta. So, dapat credible ginang witness diya kay gitaguan gyud sa gobyerno. Government witness gyud na, no? Di ba? So, saan man na ron nga og ni conflict na siya dito sa iyang testimonya sa iyang affidavit nga dako deng kuhi ang iyang gipatay, mo na usa na ninyo nga strategy kung saan na ninyo as a lawyer, no? Ikaduha na kong pangutana mao ni. Just recently, ang Dipolog City Council nag-pass og resolution nga ang Dipolog City is very peaceful. How come nga nainana na nabot sa congressional inquiry? Unya gani gipasa na dito sa Sangguniang Panlalawigan, dayon medyo nawala to sa passing kadyot kay gi-archive man tong action ni board member Lugoy Desierto. And then motion for reconsideration si board member Julius Napikit nga i-refer dito sa laws kay naaman siya privilege speech bahin anang ang Dipolog City lagi involved na allegedly involved sa illegal drugs tradery o ang Zamboanga del Norte. So muna karon nga napo na ron sa Sangguniang Panlalawigan kay ang privilege speech ni board member Julius Napikit nangayon siya official records gikan sa PNP, PDEA, katong uban ditong concern nga mga offices, no, sa congressional inquiry nga mo pwede pangayo as records for the Sangguniang Panlalawigan. So kini ni ang resolution, butan na to nga peace resolution sa Sangguniang Dipolog City o sa Sangguniang Panlalawigan. Will it help your case, build a strong case nga mapabor sa inyong kliyente? To be honest, wako kita sa resolution. Pero nakadungog lang ko nga na resolution as to usay tenor wako ka kita. Siguro ambot lang usay pero bahin sa peace and order condition sa Dipolog. I think tanang tao, tanang taga Dipolog, kinahanglan jud magpakabana, kinahanglan pwede it's a cause for indignation for all of us nga gipicture ang atong dakbayan nga gubot nga lugar when in fact dili tinuod na kay usa ka indicator nga ang lugar dili gubot is kanang kanang daghang tawo maglakaw-lakaw labi na magabi ug pagdaghan sa negosyo kay kanang number one nga deterrent gyud sa mga investors nga mo bobog negosyo sa lugar is the peace and order condition. Pero tanawin mo na atong lugar, peaceful behavior pod. Peaceful pa ta sa mga kita, city. yes, maka-attest yun na. Mato ka sa, dila ko mag-mention, no, na lugar dia sa, itong silingan nga, probinsya, di biya ka, mga alas 10 mingaw na biyang dalan, hipo sa biya. Ato diri kabuang ko tagpangita sa tungkuan nga nung pa magkamuli nga alas 12 Ito as very suroy.
Ako, na-discover man ako na ang night life dere sa Dipolog starts at 11 o'clock up to mga 2-3 o'clock in the morning. Sige, dahil katutambay. Di na-discover mo na. Pinagis akong gigama nga research. So, kung ka na kung aliman, may naroon si Ano Aliman. si Camero, si Michael Malata. Sa kanegosyante, no? Nabo siya sa business entertainment, no? Sa service sector. Kapalo siya na. Makita man Makita na pa yung sa kastigos. Sige, Attorney Pancho. Diyan na ito makita ng abogado din ang itabag. Na-discover. Na-discover na wala may experience. So safety ka nito mag. Based on his readings, really based on experience. As i-address yun ang question ni ma'am regarding sa resolution, personally, wala pa may kadawat ato, no? And then, wala na naman ma-evaluate kung sa significance ato or weight ato nga dokumento. But, I think, dili na sila inunana kababaw, no? Kay mga abogado ko ng composition na halos tanan. So, di siguro na sila magamag resolution na walay basis. So, probably, nagkuha na sila, gathering na sila mga data to back up the resolution. And secondly, katupong yung i-point out, ma'am, nga dito sa SP, under the leadership of Julius Napikit, no? Vice Governor Presiding Sinan Angeles. Sinan Angeles. Kuan sa si Julius Napikit. Para na ko, it is a very Speech. intellectual move, no? Kasi kay Kuan, kanina ang nag-gather pa siya data. No? Nag-gather siya data, then kinahanglan, before ka magama og resolution or ordinance, prepared yung kadaan, no? Prepared kadaan sa imong data para pag-argue nimo, ready ka, dili ka mo-question. Ang dili na to na ikatago nga fact, ito nga mga lawyer po ning matuhana, kabalo ni sila silang ibuhat. Okay. wala 8 to. minutes more to go. Final question, sir. And short answer lang dayon. Sa nakapundo, kaning o kanang resolution, makapabor ninyo, and then you present that, taken ba na as a judicial notice? Sa ito pa, the court will receive it because it is a resolution? Or you have to call the members of the board or of the council, no? To testify as to the veracity of the resolution. Short answer lang. I think dili na ma-consider as judicial notice. Pero ang evidence are ang records are available mabot. So the committee or the court can always examine the records. Makita mo gyud ko dito. Di mo pa nato ikalimot. Kita mismo kabalo mangita mo sa tinuod nga estado diri sa ato ang bakbayan sa Dipolog, sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. In fact, ako naluoy lang ko ni Provincial Director P.D. Wagan, Colonel Wagan, kay there was that conclusion nga incompetent siya nga Provincial Director just because na patay na hitabo nga wala masulbad. Kung kana mananggali ang measure or yardstick kung competent or incompetent man sa Provincial Director, siguro tanang Provincial Director sa tibok Pilipinas matangtang. Kaya ka mang patay sa ubang lugar. Asa si Bato de la Rosa, matangtang. I mean, 7,000, 8,000 and counting ang namatay. Pero kato involved sa illegal drugs, and many are appreciating the campaign of the president against illegal drugs. Pabor sila ng wala na kaso-kaso, extrajudicial killing na. Ano? Basta mawala lang ng mini sa illegal drugs, no? Dakang mga tao na. Sharia court or sa Kangaroo court. Okay. So wala kong kita panahon, mga ilang parting words and statements gikan sa itong mga bisita. First off with Attorney Emerald Pancho. Okay, ma'am. Ang ako lang parting words, no? Thank you kayo sa oportunidad o sa tsansa na mahimo ninyong guest speaker karon, and then we should like to the congressional inquiry. And then salamat kayo, Yusek, sa na-meet na ginako in person, no? He is a legend in ABC, he is a legend in Zamboanga del Norte. Legend, ha? Gayun, pribilehiyon ako niya makamit ka rin, no? Former Congressman Rosilio Matoy Barinaga. The living legend. Okay. Okay, Nora, thank you. Thank you. Daghang salamat, Dave. Daghang salamat sa programang Kapihan sa Dipolog, the original. No, daghang salamat usab sa ato ang panelist diri si Undersecretary Matoy Barinaga nga nitabang in taon na to pagpasabot kung sa ning law profession, no?
So nakita mo na ko of all people nga na dire ang maka-explain yun better, no? Si Congressman o ay karon Yusek Matoy Barinaga kay he is also a lawyer na ahead you guys ni namo. So maka-explain yun sa usa ning lawyering. Daghang salamat usab sa kay gayunan nga gihatag kanamo aron ma-explain sa side sa mga kliyente bahin na aning issue bahin sa illegal drugs kunuhay sa lalawigan sa Zamboanga del Norte o sa extrajudicial killings. We hope nga naadara po minahatag ng mga impormasyon nga makatabang aron makatimbang-timbang ato mga kaigsunan nga naminaw karon. Labi na katong na panintaw na singalan na misinform no na nituo atong mga balita-balita na walay kamatuoran. So nahinaot mi nga natinawan ang mga issue. Daghang salamat og sa makausapa happy pista sa pagkabanhaw sa tanang mga Katoliko na naminaw. Og happy Easter sa tanan. Okay, thank you so much, Attorney James Verdugues of Attorney Emerald Pancho. Hope in the coming future mo appeal lagi hapon mo dire no. Wala ay sorry. Wala ba mo di ayo persecute ha. Gidabu-dabuhan namong pangutana. Okay, from the panel Michael Malaka please. Guest. Kaling maayo ra gyud no na himo mong guest dire. Actually na ato mga kauban ato na nan-aw mis atong pag-hearing no anak ka. Ngayon sila kinsa man sa abogaduha patanoon pa makano abogado pa gina siya. And now I met Attorney Pancho no Pogi yang pogi gyud no. So at least karon may bawa nato ng kamong mga abogado karon na ilhan lagi ginagmay kay naalagoy mo exposure and I remember kanang mga Senate inquiry kanang mga kabalo ka kanang mga mga abogado adto mga Senate inquiry o kanang mga diya mo sila sikat. Diya ang uban nahimo ng congressman. Si Secretary Italiano Aguirre di ay, di ba? Sikat sa sinisuri nga usapan ng opportunity dagwan. Ayun siya nga hear no evil. See no evil. Okay, Fonsoda please sa PIA. Dagan salamat sa itong bisita karong buntagan. Nagpahatag sa pagpasboto kapatinaw may kalabutan sa controversial nga issue sa gikayong illegal drugs trade sa atong lalawigan ug sa atong mga suking tigpaminaw maayong buntag kanyang tanan og happy Easter Sunday. Thank you so much, Yusek Matoy Barinaga. Pasalamat ako din nga ang atong resource persons duha ka abogado de kampanya, no? Karon si Michael pwede na mo commit of crime. Libre. Nalipit ang ako nga nakahatag kining kalinawan, no? I mean atong mga nahitabo. So it is fair nga primero na interview mo si Congressman Bulet karon tagaan pud sila no. And that is how kapihan sa Dipolog become popular kay wala man tay gidapigan no. We are always in between no, neutral man ta. O sa atong naminaw karon very happy Esther. Thank you very much. Okay, thank you so much. Sa next Sunday atong imbitaron si Yusek Matoy Barinaga o si Yusek Camilo Gudbalin sa DSWD para makahibalotag unsay nitabo sa ilaang gobyerno sa atong paggobyerno karon bahin sa mga social services no sa atong kagabahanan, especially the fight against poverty under President Rodrigo Duterte. Yes, one sack of rice atong mga dagan. Yes. So daghang salamat. Kauban nato si Silbert Adriatico Dubiano ang sa ato ang simultaneous broadcast DR 981 AM ingon man sa 94.1 FM o si Silbert Adriatico Dubiano sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Click mo sa YouTube na diang atong kapihan sa Dipolog tanan natong mga bisita kauban nato mga panelists ug ingon man dito sa istasyon sa Radio Mindanao Network si Danny Luod no to dito sa atong broadcast system center. Wala si Tax Ilumba simultaneous broadcast. Okay, ang ina ko dali-dali. So thank you so much no. Pons Roda, Attorney James Verdugues, Michael Malaka, Yusek Matoy Barinaga o si Attorney Emerald Pancho. Kini si Edith 22 moingon kaninyo sa kanunay. To God be all the glory. Ato gipagsalamatan ang atong labaw nga mga kagagawom sa kanunay for the gift of life, no? O sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan nga iyatang giyahan sa kanunay. Og ingon man sa atong mga tigpaminaw sa atong mga suki, happy Easter Sunday. So, si Edith 22 mo yung regular